Itong Koy sa harapan mo na gagawing pulutan. Sa katunayan, isa siyang takas na prinsesa ng lahi ng mga dragon. At ang katabi niyang matandang pagong na malapit ng gawing adobo, ay ang punong ministro na pagong ng palasyo ng dragon sa Westlake. Ang dahilan ay dahil tinatakasan ng prinsesa ang sapilitang pagpapakasal sa kanya ng haring demonyo. Tumakas siya mula sa lahi ng mga dragon, ngunit nawala niya ang Dragon Pearl. Nawalan siya ng kapangyarihan, pati na ang kanyang pinakapangunahing anyong dragon ay naglaho, at ang matandang pagong sa tabi niya, dahil sa impluensya ng mundo ng mga tao, ay nawalan din ng anyong tao. Nagkataon namang nabingwit mo sila sa tabi ng Westlake. Sa mga oras na ito, abala ka sa paghahanda ng mga sangkap. Paminsan-minsan ay sinusulyapan mo ng may pag-iingat ang palanggana sa iyong tabi. Sa loob ng palangganang iyon, mayroong isang puting koy na mga isang talampakan ang haba, at isang pagong na sinlaki ng bunganga ng mangkok. Ang koy ay tamad na nakahandusay sa ilalim ng palanggana, at nanghihinang naglalabas ng mga bula. Samantala, ang pagong naman, ay baliw na kinakalmat ang gilid ng palanggana. Sinusubukang tumakas para mabuhay. Kinampay ng koy ang kanyang buntot, at tamad na nagsabing, matandang pagong, huwag ka nang magpagod, hindi ka makakaalis dyan. Nanigas ang katawan ng pagong. Inunat nito ang leeg, sumulyap sa binatang abala sa pagtadtad ng labanos. Nang makitang wala kang anumang reaksyon, nakahinga siya ng maluwag, puno ng hinanakit na sinabi ng matandang pagong. Aking kamahalan, kahit mamatay pa ang matandang lingkod na ito, wala itong problema, pero ang inyong mahalagang katawan, paano ito masasawi sa lugar na ito? Nagbuga ng mga bula ang koy, may himig ng kawalan ng pag-asang mabuhay sa kanyang boses. Wala na ang Dragon Pearl, nawala ang aking kapangyarihan, pati ang anyo kong dragon ay naglaho na. Wala nang pagkakaiba kung mabuhay man ako o mamatay. Ang matandang pagong ay puno ng diwa ng paglaban. Habang nagsasalita, kahit na, hindi tayo pwedeng maupo lang at maghintay. Kasabay nito ang patuloy na pagkayod sa gilid ng palanggana. Dati, bilang Chancellor ng Westlake Dragon Palace, ang matandang pagong ay isa ring demonyong immortal na matagumpay sa kanyang pagsasanay. Kahit na naimpluwensyahan ng enerhiya ng mundo ng mga mortal, hindi siya dapat maging ganito kaaba-aba. Ngunit ngayon, hindi maganda ang kalagayan ng matandang pagong. Ang lugar na ito ay isang templo ng Taoist kung saan sinasamba si Emperador Ziwei. Mayroon itong napakalakas na kapangyarihang pumipigil sa lahat ng hindi tao. Ikalawa, parehong wala sa kanilang kasagsagan ng lakas ang matandang pagong at ang prinsesa. Dahil sa dalawang bagay na ito, wala silang magawa kundi tanggapin ang kanilang kapalaran. Basta't makabalik lang tayo sa palasyo ng dragon. Nariyan ang Dragon King, para ipagtanggol kayo. Ang demonyong haring iyon, ang matandang pagong, ay tila may naisip. Hindi niya napigil ang manginig sa takot. Sabi ng isdang koy, kita mo, alam mo rin naman, na hindi kalaban ng aking amang hari ang demonyong haring iyon. Ang pagbalik ay mangangahulugan lamang ng isang magulong pamumuhay. Mas mabuti pang kainin na lang tayo ng batang Taoist na ito. Akmang magsasalita na sana ang matandang pagong, nang bigla niyang nakita ang dalaga na hindi niya namalayang nakayuko na pala sa gilid. Isang pares ng mga matang malinaw ang itim at puti, na nakatingin sa sarili niya at sa prinsesa sa loob ng palanggana. Tila pinag-iisipan kung sino ang unang kakainin. Handa na ang matandang pagong na unang magsakripisyo ng buhay. Handa nang mamatay sa harapan ng prinsesa. Ngunit nakita kanyang binuhat ang palanggana, at nagsalita sa iyong sarili, nakalimutan ko. Anibersaryo ngayon ng pagkamatay ng aking guro. Hindi ako pwedeng kumain ng karne. Mas mabuting palayain na lang kayo. Magsisilbi na rin itong pag-ipon ng kabutihan para sa aking guro. Nang marinig ito, napuno ng luha ang mga mata ng matandang pagong. Hindi niya napigil ang pasalamatan ng hindi kilalang yumaong guro, na namatay sa tamang-tamang pagkakataon. Wala kang kamalay-malay sa iniisip niya. Daladala ang palanggana, lumabas ka ng templo. Nakarating ka sa tabi ng isang sapa sa paanan ng bundok. Ang maliit na ilog na ito ay sangay ng Westlake. Kung swerte kayong dalawa, sa tingin ko ay makakalangoy kayo pabalik. Habang sinasabi ito, kinuha mo ang pagong. At sa isang galaw ng kamay, inihagis ito sa tubig. Matapos marinig ang isang lagaslas, binuhat mo ang palanggana at akmang ibubuhos na sana ang isdang koy sa sapa. Ngunit sa sandaling iyon, biglang iwinasiwas ng tila tamad na isdang koy ang kanyang buntot. Nagdulot ng tilamsik ng tubig. Nang muli kang tumingala, sa sapa, wala na ang anino ng isdang koy at ng pagong. Bumulong ka sa iyong sarili, isang nagsasalitang pagong at isda. Pagkatapos, tumalikod ka at bumalik sa templo. Lumapit ka sa harap ng rebulto ni Emperor Ziwei. Kumuha ka ng 3 piraso ng insenso na hindi mo basta-basta sisindihan sa ordinaryong araw. Buong taimtim mo itong isinaksak sa insensaryo sa altar. Inampon ka ng pinuno ng templo ng Ziwei noong sanggol ka pa lamang. Matapos may libing ang pinuno ng templo, ikaw na rin ang naging pinuno ng templo ng Ziwei. At nagpakita ng milagro si Emperor Ziwei. Ipinagkaloob sa iyo ang titulong Fengdo Jiaquanjin at ang Arctic Academy. Opisyal na nagsimula ang landas ng ika-5 ranggo, ang batas itim ng hilagang lupain. Pinasok mo ang landas ng pagsasanay. Sa mga oras na ito, halos 10 oras ka nang nagmemeditasyon. Nakapagtatakang hindi ka man lang nakakaramdam ng pagod, at lalong hindi inaantok. Ito ang tinatawag na kapag puno ang diwa ay hindi na kailangan ng tulog. Sa sandaling ito, bigla kang napabuntong hininga. Sinabi mo sa sarili, ano naman kung nagsasanay ako? Ang pag-aayuno ay hindi makakamit sa isang iglap lang. At kahit na hindi ako kumain, kailangan pa ring ayusin ang templo. Kailangan din ng alay na insenso ng Panginoong Emperor. Kinapa mo ang iyong bulsa. Ang natitirang 2 barya ay hindi pa sapat para makabili ng isang malaking tinapay. Panginoong Emperor, baka naman po pwede kayong magpakita ulit ng milagro.
Bigyan niyo po ang inyong alagad ng kaunting. Medyo nahihiya ka habang nangangarap ng gising. Noong mga oras na iyon, may narinig na nagmamadaling katok sa pinto ng templo. Ang lalim na ng gabi. May mga deboto pa kaya? Minulat mo ang iyong mga mata at sumulyap sa langit sa labas. Mataas na ang buwan. Nagpatuloy pa rin ang pagkatok. Tumayo ka na rin. Lumakad ka patungo sa pinto at binuksan ito. Pinaningkitan mo ng tingin ang nasa labas. Wuliang Tianzhen, 2 batihing mananampalataya. Ano po ang sadya ninyo? Tiningnan mo ang 2 tao sa iyong harapan. May isang matandang lalaking kumatok sa pinto. Nakasuot siya ng damit na gawa sa seda. Halatang hindi siya isang pangkaraniwang tao. At sa likuran ng matandang lalaki, ay may isang babaeng nakaputing vestida. Isang matangkad na babaeng may takip na puting belo sa mukha. Umiti ang matanda at nagbigay pugay. Nagmamadali niyang sinabi, Wuliang Tianzhen. Pagbati po, Dao Zhang. Nalibang po sa tanawin sa bundok ang aking senyorita kaya inabutan na siya ng gabi. Huli na po para bumaba ng bundok kaya kami napilitang kumatok. Sana po ay kawan ninyo kami, Dao Zhang. Pahintulutan po ninyo kaming mag-amo na makituloy ng isang gabi. Bahagya kang sumimangot, at sinabing, ang liblib na lugar na ito ay hindi nagpapatuloy ng mga dayo. Ito ay alituntuning ipinamana ng aking angkan. Patawad po talaga, ang abang lingkod ay mayroon ditong ilang parol. Hayaan ninyong kunin ko para maibigay sa inyo, Ginoo. Kapag mayroon na kayong pantanglaw, ay magiging ligtas na ang pagbaba ninyo sa bundok. Nang marinig ito ng matanda, lalo siyang nabahala, akman na sana siyang magsasalita. Nang bigla siyang pinigilan ng senyorita sa kanyang likuran, mag-aalok ako ng 20 tael. Pagkasabi niyo na idinugtong niya, naginto. Lalong pamit ang mukha ng matanda, senyorita ko naman. Ang taong ito po ay may tunay na prinsipyo at dangal. Bakit niyo pa binanggit ang tungkol sa ginto? Hindi po ba't nakakainsulto yan? Ngunit, sa hindi inaasahan ng matanda, ang mungheng kanina lang ay matuwid na tumatanggi. Ay mabilis na ngayong nagbukas ng pinto. Tumagilid siya at ikinumpas ang kamay. At ngumiti ng napakatamis, mga batihing bisita. Lilinisan na po ng abang lingkod ang silid panauhin. Ngumiti ka ng malapad, habang pinapasok ang natutulalang matanda, at ang babaeng nakaputi na hindi makita ang mukha, sa loob ng templo. Pagkatapos, na parabang takot kang baka sila'y tumakas. Agad-agad mong isinara ang malaking pinto ng templo. 2 batihing panauhin. Dito po ang daan. Hahatadan po kayo ng abang lingkod sa likurang bakuran. Iisa lang ang kwarto para sa mga bisita. Kaya baka sa kwarto ko na po kayo matutulog, Ginoo. Nang marinig ito ng matanda, hindi niya napigil ang magtanong. Kayo po, maestro. Winasiwas mo lang ang iyong kamay na parang walang pakialam. At sinabing para sa mga mungheng tulad namin, ang langit ang aming kumot. At ang lupa ang aming higaan. Hindi kami partikular sa lugar na aming tinutulugan. Ako ay magme-meditate sa pangunahing bulwagan sa buong gabi. Ibig sabihin, medyo nahihiyang kinus at kusot ng matanda ang kanyang mga kamay. Hindi po ba masyadong nakakaabala? Nagsalita ka ng buong kabanalan, maestro. Tila handang isakripisyo ang sarili para sa iba. Nako, ano po ba yung sinasabi nyo, Ginoo? Kahit isa po akong monghe. Alam ko rin po ang kasabihang may mga kaibigang nagmula sa malayong lugar. At iyon ay isang malaking kagalakan. Dahil pumayag kayong 2 mananampalataya na tumuloy sa hamak na templong ito. Ano naman po ang kaunting abala para sa akin? Pero syempre, ang pangunahing dahilan talaga ay ang sinabi ni Binibining Fang Baiyi. Talagang nakakagaan ng puso. Pakinggan mo, 20 tael ng ginto. Ayon sa patakaran ng gobyerno, ang isang tael ng ginto ay katumbas ng 20 tael ng pilak. Sa panahon ngayon, mahirap ang buhay. Pero habang lalong nagiging ganito, lalong tumataas ang halaga ng ginto. Kung makakahanap ka ng pribadong nagpapapalit ng pera, madali lang may papalit ang isang tael ng ginto sa 23 o 24 na tael ng pilak. Kung susumayan, aabot ito ng halos 500 tael. Kahit pagpira-pirasuhin at ibenta pa ang maliit na templong ito, hindi pa rin ito aabot sa ganoong kalaking halaga. Nagsisimula ka ng mangarap ng gising. Isang maringal at makulay na estatwa ni Wang Lingguan na 10 talampakan ang taas na nakatayo sa tarangkahan ng templo. Napakagandang pagmasdan yon. Si Lingguan ang magbabantay sa tarangkahan. At si Emperador naman ang magpoprotekta. Ay sarap pakinggan. May maliit na pinto sa gilid ng pangunahing bulwagan. Pagpasok doon ay ang likod bahay na. Tila may kung anong ikinagulat ang matanda. At ngayon, pagkapasok sa templo, bigla siyang nakahinga ng maluwag, model. May namumuong malamig na pawis sa kanilang mga mukha. Ang gusto lang nila ngayon ay makahanap ng matutuluyan para makapagpahinga. Pero huminto ka sa harap ng pinto. Nakangiti ka lang at hindi nagsasalita. Huminto rin ang binibining nakaputing damit. Ginoo, dahil kami ay makikituloy sa inyong marangal na templo. Para sa mga ninunong bathala at Diyos na inyong sinasamba, kami ay dapat mag-alay ng insenso. Kung hindi, iyon ay tunay na kawalan ng galang. Sabi ng binibining nakaputi, at kusa itong lumiko, at pumasok sa pangunahing bulwagan. Sabihin man nating pangunahing bulwagan. Sa totoo lang, ito ang pinakamalaking silid sa maliit na templong ito. Itong hindi gaanong kalakihang bulwagan, ay tila mayroon pa ring ora ng kabanalan na para sa tirahan ng mga Diyos. Natauhan ng matandang lalaki, at nagmamadaling sumunod. Binibini, dahan-dahan po. Mula sa likuran, pinanood mo ang dalawa, ang bata at ang matanda. Ang amo at ang alalay ay pumasok sa bulwagan. Bahagya kang napasingkit ng mata. Bagamat sila'y mga kakaibang nilalang, mukhang hindi naman sila masasamang espiritu. Hindi lang sila nang ahas na pumasok sa aking templo. Naglakas loob pa silang mag-alay ng insenso sa Panginoong Emperador. Sa buong mundo, dapat ay walang masamang espiritu na may ganito kalakas na loob, hindi ba?
Naisip mo, isang kislap na parang kulog at kidlat ang gumuhit sa iyong mga mata. Ang estatwa ng aking Panginoong Emperador ay hindi pangkaraniwan. Natuklasan mo na mula nang tahakin mo ang landas ng pagsasanay. Hanggat ikaw ay nasa loob ng templo, mas lalong tumatalas ang iyong 5 pandama. Kanina pa lang, pagbukas mo ng pinto, bahagya mo nang nahalata na hindi sila mga tao. Kahit na kailangan mo ng pera, hindi ka pa rin mawawalan ng prinsipyo. Isa pa, hindi hahayaan ng itim na batas na mawalan ka ng paninindigan. Ang sinasabing pagkasilaw sa pera kanina ay isa lamang palabas. Yun din ay paraan mo para subukin sila. Pero hindi mo inasahan na maglalakas loob talaga silang pumasok. Mabilis na umikot ang iyong isipan. Sumunod din siyang pumasok sa pangunahing bulwagan. Ang rebulto ng Emperador Diyos ay nakatayo pa rin sa ibabaw ng altar. Samantala, si Miss Sheng Bai ay kasalukuyang nakaluhod sa isang unan para sa pagdarasal. May hawak siyang 3 insenso. Itinaas ang magkadikit niyang mga palad hanggang sa pantay ng kanyang noo. Walang pagkakamaling isinagawa niya ang ritual ng 3 pagyukod. Pagkatapos ng 3 pagyukod, sa ilalim ng iyong mga titig, tumayo si Miss Bai. Yumuko siya at lumakad pasulong upang itusok ang insenso sa sisidlan nito. Pagkatapos ay bumalik siya, at muling yumukod ng 3 beses. Ang buong proseso ay walang kapintasan. Perpekto at tuloy-tuloy ang kanyang mga kilos. Masasabi kong, kumpara sa iyo na halos ipinanganak ng isang mongheng Taoista, halos kapantay mo na siya. Sa buong proseso, ang rebulto ng Emperador Diyos ay hindi nagpakita ng anumang reaksyon. Na muling nagpapatunay, na bagamat ang dalawang nasa harap mo ay mga di pangkaraniwang nilalang. Iyak na hindi sila masasamang espiritu. Hindi ito nakapagtataka, dahil hindi lahat ng di pangkaraniwang nilalang ay mga demonyo. Maraming landas sa mundo, mayroong mabuti, at mayroong masama. Walang sino mang nagsabi na ang landas ng mga tao ang siyang tama. At ang sa mga di pangkaraniwang nilalang ang siyang masama. Subalit, ang pagtahak sa matuwid na landas, para sa karamihan ng mga di pangkaraniwang nilalang, ay ang pinakamahirap sa lahat. Ngunit kapag matagumpay nila itong natahak, hindi na sila mga demonyo, kundi mga diwata. Ang dalawang nasa harap mo ay mga diwatang tumatahak sa matuwid na landas. Tumayo si Miss Bai, at inutusan ng kanyang kitiwala, mag-alay ka ng 50 tael. Ginto, sumunod ang matandang lalaki. Mula sa kanyang manggas, naglabas siya ng isang malaking gintong inggit. At akma na niyang ihuhulog sa mukhang. Matagal nang walang laman na kahon ng donasyon. Tumayo ka sa harap ng kahon ng donasyon. At pinigilan mo ang ginagawa ng matanda. Sinabi niya, kayong dalawang batihing nilalang, sa kalaliman ng gabi ay nagtungo kayo sa aking abang tirahan. Kung ito man ay dahil sa isang biglaang naisip, o para umiwas sa kapahamakan, kailangan ninyong sabihin sa akin ng malinaw. Ang dahilan na nalibang sa pamamasyal kaya Jinabi, ay tila hindi ka panipaniwala, nang marinig ito ni Matandang Shing. Nanigas ang kanyang katawan, itinaas niya ang kanyang ulo, pilit na ngumiti at nagsabing, Maestro. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Kaming dalawa ay tunay ngang. Hindi pa niya natatapos ang sasabihin, nang bigla siyang sinabat ng babaeng nakaputi. Tunay ngang hindi kami mga tao. Sa gitna ng walang magawang itsura ng matanda, tinanggal ng babaeng nakaputi ang belo sa kanyang mukha. Sa isang iglap, tila napuno ng buhay at tagsibol ang paligid. Paging ikaw ay bahagyang natigilan sa nakita. Pagkatapos ay natural mong iniwas ang iyong tingin. Ang babaeng nakaputi ay yumukod sa iyo bilang paggalang. Sinabi niya, ang abang lingkod ay ang ikatlong anak na babae ng Haring Dragon ng Westlake. Si Auran ay nagbibigay galang sa iyo, Maestro. Pagkasabi nito, itinuro ni Auran ang matanda sa kanyang tabi. Sinabi niya, ito ang punong ministro na pagong ng palasyo ng Dragon sa Westlake. Nang marinig mo ito, bagamat alam mo nang may kakaibang pinagmulan ang dalawang espiritong ito, hindi mo inasahan na ganito pala kadakila ang kanilang katayuan. Sa Hangzhou, mayroong Westlake, isang tanawing kilala sa kagandahan sa buong mundo. Ito rin ang pinagkukunan ng ikinabubuhay ng hindi mabilang na taga Hangzhou. Lahat sila ay umaasa sa Westlake para mabuhay. Paging ang mga pananim ng mga mamamayan ay dinidiligan ng tubig mula sa Westlake. Dahil dito, makikita ang kahalagahan ng Westlake sa Hangzhou. At ang templo ng Haring Dragon sa tabi ng Westlake, ay dahil dito kaya laging dinadagsa ng mga mananampalataya. At ang babaeng nakaputi sa iyong harapan ay nagpakilala, na siya ang anak na babae ng Haring Dragon ng Westlake. Kung gayon, hindi ba't isa siyang prinsesa ng lahi ng mga dragon? At para naman sa punong ministro na pagong, siya ay isang karaniwang bahagi na ng isang palasyo ng dragon. Nagtataka kang nagtanong sa kanilang dalawa. Ang isa ay isang marangal na babaeng dragon. Ang isa na may isang dakilang ministro ng lawa. Bakit kayo naparito sa munting templo ng abang lingkod na ito? Hindi na nagpanggap pa ang punong ministro na pagong. Nagbigay pugay siya at nagsabing, Maestro, ito na ang ikalawang beses na nagkita tayo. Nais din naming magpasalamat sa kabutihang loob ninyo kahapon, Ginoo. Nang marinig mo ito, bigla mong napagtanto na pamilyar ang mga boses nilang dalawa. Sila pala ang puting karpa at ang pagong na nahuli mo. Kung gayon, naparito kayo para ako'y pagbayarin. Nanliit ang iyong mga mata. Bigla mong naalala ang pag-uusap na narinig mo noon. Papait na ngumiti at umiling ang punong ministrong pagong, Ginoo. Huwag na po kayong magkunwaring hindi ninyo alam. Naparito po kaming mag-amo para umiwas sa kapahamakan. Itinaas mo ang iyong kamay para pigilan siya. Kalmadong sinabi mo, huwag nyo nang ikwento ang tungkol sa inyo. Hindi ako makikialam dyan. Isang gabi ko lang kayong dalawa patutuluyin. Pagkatapos nyon, wala na akong kinalaman sa inyo. Nasa likod ang silid para sa mga panauhin. Sige na, may sasabihin pa sana ang punong ministrong pagong. Ngunit bigla itong naputol dahil sa isang malakas na dagandong. Tila ba isang nakakagulat na kulog mula sa kalangitan. At para bang yumanig ang buong bundok ng Longjing.
Hindi mo na kailangang tumingin pa para maramdaman ang sunod-sunod na malakas at mapaniil na enerhiya ng demonyo na naglipa na sa paligid. Ang buong bundok ng Longjing ay napalibutan ng enerhiyang iyon. Iyon ang hari ng mga demonyo na binanggit noon ng babaeng dragon at ng punong ministrong pagong. Napakunot ang iyong noo, bigla, may umugang. Sa sandaling iyon, biglang nagliwanag ang estatwa ng emperador. Mga sinag ng makinang na liwanag ang sumambulat. Saglit lamang nagliwanag ang sinag na iyon. Kung hindi lang kayong tatlo malapit dito, aakalain ninyong isa lamang itong ilusyon. Ngunit matapos sumambulat ang liwanag na ito, biglang tumahimik sa labas. Ang naglilipa ng enerhiya ng demonyo ay bigla na ring naglaho ng walang bakas. Tumingin sa iyo ng buong katapatan ang matandang pagong, Ginoo. Hindi na po namin kailangan ng silid. Dito na lamang po kami magpapahinga. Ang hirap na matulog na ang langit ang kumot at lupa ang higaan. Hayaan niyo na po sanang kami ang dumanas. Nakikiusap po kami sa inyo. Nang ang tila pangkaraniwan, at medyo kupas at sirasirang estatwa ng dakilang emperador na si Ziwei ay nagliwanag sa sandaling iyon. Alam na ni punong ministro Pagong. Tama ang lugar na pinuntahan nila. Noon pa mang unang beses na sila, ang mag-amo, ay nahuli ng batang paring Dawes na nasa harapan nila. Alam na ni punong ministro Pagong. Kahit na maliit ang templong Dawes na ito, pero mayroon itong tunay na pinagmulan. Sa mundo ng mga mortal, ang pagtatayo ng mga templong Dawes, Buddhist, at iba pa. Para sambahin ang mga sinaunang santo, Diyos, at Buddha ay mahiwaga. Mayroon din itong mga patakaran. Lahat ng mga lehitimong templo ng mga immortal, Buddha, at banal na Diyos ay dapat na nakarehistro sa korte ng kalangitan. Iniulat sa kalangitan. Sa ganoong paraan lamang sila maaaring tumanggap ng mga alay na insenso. Kasabay nito, malalaman din ito ng mga banal na sinasamba. Ngunit malawak ang mundong ito ng mga mortal. Hindi lahat ng mga mahiwagang lugar ay nakarehistro sa korte ng kalangitan. Ang mga lihay timo ay kabaligtaran. Sa panahon ngayon, mas nakararami ang mga hindi opisyal. Sa malawak na Hangzhou na ito, ang tanging mga templo ng Buddhist na nakarehistro sa korte ng kalangitan ay ang Jinshan at Lingyin lamang. At para naman sa mga templong Dawes, orihinal na wala, ngunit noong huling beses siyang nahuli. Hindi sinasadyang natuklasan ni punong ministro Pagong na ang maliit na templong Dawes na tinatawag na Ziwei Guan ay isa palang tunay at lehitimong nakarehistro sa korte ng kalangitan. Maaari pang ang makuha nito ang kahit kay na atensyon ng emperador na si Ziwei. Isang templong kanyang titingnan mula sa itaas. Ito rin ang dahilan kung bakit, sa pagkakataong ito, ang mag-among lingkod ay nagmamadaling tumakbo rito. Una, dahil ito ang pinakamalapit na lugar. Pangalawa, ang sinasamba rito ay ang emperador na si Ziwei, isa sa 4 na soberano ng korte ng kalangitan. At ang Dragon King ng Westlake ay isa ring Diyos ng tubig na kinilala ng korte ng kalangitan. Kung talagang pipiliting kumonekta sa isang lehitimong Diyos, maituturing na nasa iisang sistema sila. Kumpara sa mga templo ng Buddhist, mas malapit ang relasyon ng mga templong Daoist sa mga lehitimong Diyos ng korte ng kalangitan. Tumango ka, at pumayag. Sige na, sasamahan ko na kayong dalawa. Pero pagkatapos ng gabing ito, mas mabuting umalis na kayong dalawa. Ayaw mong masangkot sa mga ganitong bagay. Tunay na anak, noong unay hindi ko magawang patunayan. Muntik na kayong mapahamak sa nangyari sa bubungan. Kaya ngayon, hahayaan ko kayong manatili ng isang gabi. Ituring na ninyong kabayaran sa nangyari. At pakikuha na rin po pabalik ang inyong abuloy. Iniisip pa ng punong ministrong Pagong kung paano siya magsasalita, para makiusap na magpakita pa ng habag ang maestro sa kanyang harapan. Dahil kitang-kita naman, na ang hari ng mga demonyo na halos gwapo sa palasyo ng dragon sa Westlake, ay hindi lang basta nag-aalangan sa templong ito, kundi talagang umiiwas dito. Alamang na ito na ang lugar para sa kanilang dalawa, ang amo at ang lingkod. Ang kanilang huling kanlungan. Pero bago pa siya makapagsalita, nakita kanyang natigilan sa kalagitnaan ng iyong sinasabi. Bigla ka na lang natulala. Hindi niya alam kung ano ang iyong iniisip. Ang hindi niya alam, ang pagkalito sa iyong isipan ay kasintindi ng sa punong ministrong Pagong. Kanina lang, habang nasa kalagitnaan ka ng pagsasalita, biglang may lumitaw na kulay ubing enerhiya sa iyong kamalayan. Ang enerhiyang ito ay umikot-ikot, at sa iyong kamalayan, bumuo ito ng salitang iligtas. Iligtas, pinigilan mo ang iyong pagdududa at pagkagulat. Pilit mong hindi tiningnan ang estatwa ng mahal na emperador. Sa halip ay tumingin ka sa punong ministrong Pagong at kay Aurui. Iligtas silang dalawa, iyon ang nais iparating ng mahal na emperador. Huwag mong sabihing nagalit ang mahal na emperador dahil sa kawalang galang ng demonyo kanina. Nagalit ba siya? Medyo nalilito ka, pero dahil utos ito ng mahal na emperador, natural lang na hindi ka susuway. Ang inyong abuloy, ilagay nyo na lang po, dahil iyan naman ay tanda ng inyong kabutihang loob. Nagbago ang iyong tono ng pananalita, ngumiti ka at sinabing, sa hamak at sirasirang lugar na ito. Kung makakayanan ninyong dalawa, ayos lang na manatili pa kayo ng mas matagal. Natigilan si Aurui. Hindi niya maintindihan kung bakit napakalaki ng ipinagbago ng iyong pakikitungo. Pero mabilis na nakasagot ang punong ministrong Pagong. Kakayanin namin. Kakayanin namin. 10,000 beses na pagtitiis. Hindi na siya nagtanong pa kung bakit. Mabilis niyang isinilid ang abuloy sa donation box. Pagkatapos ay ngiting-ngiti siyang yumukod sa iyo para magpasalamat. Napakamaawain ninyo, guro. Bigla siyang humakbang ng 2 beses pasulong. Masyado kang magalang, mabuting loob. Pagkatapos ay tumingin siya kay Auron na tahimik lamang. Prinsesa, may nais sabihin ng abang lingkod. Itinagilid ni Auron ang kanyang ulo. Pag-ulong siyang nagtanong, Guro, gusto niyo po bang magtanong tungkol sa halimaw? O sa kasalukuyan kong kalagayan?
Tumango ka, pinili mo ang pareho, ngunit tila walang magawa ang punong ministrong pagong sa tabi. Mahal na prinsesa, sa ngayon, tayong dalawa ay nakikisilong lang sa iba. Kung sisingit ka sa usapan ng ganyan, habang pauwi, alam na ng publiko na may malubhang sakit si Shen Tianhao at malapit ng pumanaw. Có hay không ta thầm nói với hệ thống, đã chọn công pháp bạch cốt quái cho ký chủ, ta nhìn vào giao diện hệ thống, ta nhìn vào giao diện hệ thống, ta nhìn vào giao diện hệ thống, tu vi phàm phu, vũ khí nhân hoàng phiên, công pháp bạch cốt quan, ta triệu hồi nhân hoàng phiên đó ra, lá cờ toàn thân đen kịt,